Floyd POV. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Jaime, nagsimula na ako mag-isip ng mas epektibong paraan para makuha ang loob ni Danica. Okay naman kami kung tutuusin, pero mas gusto kong nasa panig ko siya. Bigla kong naisip baka si Richard ang susi na hinahanap ko. Kung mapatunayan kong tapat ako sa intensyon ko, baka maniwala silang kami talagang endgame ni Francesca. Tinawagan ko kaagad ang number ni Danica. Sinagot niya kaagad. Hello? Hi, Danica. Si Floyd Russo to. Pwede ba kitang makausap sandali? Napabuntong hininga siya bago sumagot. Floyd, private number to. Paano mo nakuha? Negosyante ako, Danica. Marunong akong maghanap ng paraan. And a very good entrepreneur, sabi nila. Sayang at hindi mo ginagamit ang talino mong yan para malamang hindi ka niloko ng kaibigan ko bago mo winasakan lahat. Hindi nga nagkamali sa sinabi ni Jaime, diretsahan at matapang ang assistant niya. At si Danica ang tipo ng tao na hindi natatakot na sabihin ang nilalaman ng isip niya. Lalo na sa kaso ko, personal ang atraso ko sa kanilang magkaibigan kaya hindi ko rin siya masisisi kung bakit ganito siya sa akin. Pinagsisisihan ko talaga yon, sagot ko ng buong sinseridad. Sigurado ka? Sige nga, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Alam ko na kung bakit ka tumawag at ang sagot ay hindi. Hindi kita tutulungan para mapatawad ka ni Francesca. I understand. Sagot ko ng dahan-dahan. Pero gusto ko pa ring humingi ng tawad. Sa'yo, pwede ba tayo mag-dinner ngayong gabi? Isama mo si Richard kung okay lang. Tumahimik siya sandali. Alam kong ito ng pagkakataon ko kaya tinodo ko ng pakiusap ko. Hapunan lang, Danica. Hindi ito pagtataksil kay Francesca. Sige, ikaw ang magpa-reserve, ikaw ang taya. E-text mo na lang ang lugar at oras. Darating kami ni Richard. Binaba niyang tawag, napasuntok ako sa ere. Pumayag siya. Ngayon, kailangan ko lang siyang mapaniwala sa hangarin ko. Tinawagan ko si Hugo kaagad. Kailangan ko ng kakampi. Galit pa rin sa kanya si Francesca kaya pagkakataon na rin niya ito para makabawi. Pinatawad na siya nito pero wala nang init ng pakikipagkaibigan na gaya ng dati. Nagpa-reserve ako sa isang restaurant at tinext sa mga detalye kay Danica. Maaga kaming dumating. Umorder na muna kami ng whiskey ni Hugo para lang mawalang nervyos namin. Ito ay ang make or break moment namin para kaming hahatulan. Pagpatak ng oras, dumating sina Danica at Richard. Well, magandang gabi sa inyo mga gago. Bungad ni Danica sabay irap. Si Richard naman ay hirap pigilan ng tawa. Tama naman siya, sagot ko. Wala akong panlaban dyan. Ganito na ba kalala ang sitwasyon namin? Tanong ni Hugo ng pabulong. Medyo kinakabahan. Trust me, kilala ko si Francesca. Magdurusa kayo. Hindi siya madaling paikutin. At kung may kinalaman ako, tsak na magdurusa kayo bago niyo siya maging kaibigan ulit. E di sige, handa ako. Biro ko habang tinititigan si Danica. Tignan natin kung hanggang saan ang kaya mo, sagot niya sa malamig na tono. Sa gulat ko, naging maayos ang takbo ng hapunan. Hindi namin pinag-usapan si Francesca. Masayain si Richard. Matalino, maalaga at totoo. Kitang-kita kung bakit sila malapit ni na Francesca. Itong si Danica kahit na palaban ay may utak at prinsipyo. Malayo sa spoiled na akala ko dati. Pagkatapos ng dessert, binasag ni Danica ang manipis na yelo na nagpagpapanggap ko. Okay, Floyd. Hindi mo kami inimbitahan para lang pag-usapan ng panahon at pumunta ako kasi gusto kong makita kung gaano kakapal ng mukha mo. Kaya sige, sabihin mo ng pakay mo. Danica, patawad. Panimula ko. Nasaktan kong kaibigan mo. At ibig sabihin nasaktan din kita. Mali ako, padalos-dalos. Hindi ako nag-isip. Oh no, hindi ka lang padalos-dalos. Mayabang ka, bastos. Isa kang ganap na gago. Putol niya. Pati ikaw, Hugo. Fair enough, sagot ni Hugo na hindi na nakatiis. Pero gaya ng pagtatanggol mo kay Francesca, ako naman ay pumanik sa kaibigan ko na parang kapatid ko na. Nasaktan siya. Dapat naging kalmado ako pero hindi ko nagawa. At mali yun. Pero dapat naiintindihan mo rin kung saan ako nanggagaling, Danica. Mahal ko si Francesca sa paraang hindi ko akalaing kaya ko. Gagawin ko lahat para maayos ang lahat. Kahit na buong buhay kong patunayan na karapat-dapat ako, gagawin ko. Totoo lahat ng yun. Hindi mo lang siya sinaktan, binasag mo siya, mariin niyang sagot. At ikaw, Hugo,
Lalo mong dinagdagan ng sakit dahil kaibigan ka niya. Hinawakan ni Richard ang kamay ng nobya ng marahan. Oo, nagkakamali sila, pero naalala mo ba noong nagsimula tayo? Nang sabihin sa'yo ng isa pang kaibigan mo na niloloko kita at naniwala ka kaagad? Puro imbento lang yun, pero inayos natin. Lahat ng tao karapat dapat bigyan ng pangalawang pagkakataon. Hindi to pareho na nangyari sa atin noon, Richard, sagot niya. Iba ang ginawa nila. Tinawag nitong si Floyd na basura si Francesca. At tinawag mo rin akong walang kwenta, hindi ba? Sagot ni Richard ng mahinahon. Lahat tayo ay may nasasabi kapag galit. Ang mahalaga kung kaya ba nating panindigan ang pagkakamali natin. Iniisip ko ang kaibigan ko. Siyang nasasaktan dahil sa kanila, gate ni Danica. Pero hindi ba mas masasaktan siya kung tuluyan siyang mawala ng taong mahal na mahal niya? Sagot ni Richard. Kailangan kong aminin, nagkaroon ako ng hindi inaasahang kakampi sa katauhan nitong si Richard. Nagpasalamat ako sa langit para sa swerteng ito, kahit na hindi ako sigurado kung dapat na ba akong matuwa agad dahil tila lalong nagngit-ngit si Danica. Seryoso ka ba, Richard? Kakampihan mo itong dalawang ito? Asar niyang tanong. Tunay na tapat si Danica sa pagkakaibigan nila. Hindi na ako nagtaka kung bakit si Francesca ay palaging nakasandal sa kanya. Ang pinagsamahan nila ay mas matibay pa yata sa bakal. Hindi ko rin gusto na mauwi sa away ang hapunang ito. Gaya mo sa Francesca din ang iniisip ko, sagot ni Richard ng malumanay. Paano kung si Floyd nga talagang para sa kanya? Napatingin si Danica sa dessert niya. Malalim ang buntong hininga. Ewan ko, Richard. Baka nga tama ka, pero hindi ganun kadali para sa akin. Parang pagtataksil yan kay Francesca. At saka, itong si Russo, may golden ticket na siya pero hindi pa rin niya alam. Si Liam ang susi niya pabalik sa puso ni Francesca. Danica, hindi ko gagamitin si Liam. Tahimik kong sagot. May koneksyon ako sa batang yun. Hindi ko maipaliwanag pero totoo. Maaaring dahil anak siya ni Francesca. O baka higit pa. Hindi mo siya pagtataksilan, Danica, sabat ni Hugo. Tinatahak mo lang ang landas pabalik sa kaligayahan ng kaibigan mo. At kung mapatawad mo rin ako, magiging tapat na kaibigan ako. Tinignan kami ni Danica ng seryoso. Tila sinusukat ang mga katauhan namin at napabuntong hininga. Malamang pagsisisihan ko to. Pero sige na nga, tutulungan ko kayo. Kasi sawang-sawa na ako makitang nasasaktan si Francesca. At dahil alam kong totoo ang pagtingin mo kay Liam Floyd. Hindi ka magsisisi, sagot ko sabay hawak sa kamay niya. Gagawin kong pinakamasayang babae si Francesca. Talaga lang ha, banta niya. Dahil kapag nagkamali ka ulit, dudurugin kita ng pinong-pino. At bibilhan kita ng isa pang slice ng strawberry tart. Biro ko, ngiti-ngiti. Tuwang-tuwa sa na-achieve ko ngayon. Gawin mong buong pie, Floyd. Ang kuripot mo naman. Sarkastikong sagot niya. Hindi ako mapakali sa sobrang pananabik ko para akong sinisilaban sa puwet na hindi ko maintindihan. Pagkatapos ng hapunan namin, sinabi ni Danica sa akin kung ano ang dapat kong gawin to win Francesca back. Nanatiling consistent at magpadala ng mga simpleng regalo. Mag-message araw-araw at tumawag ng walang sawa. Ayon sa kanya, kailangan makita ni Francesca na siya pa rin ang sentro ng mundo ko. Madali lang naman at hindi ako mahirapang gawin ang lahat ng iyon. Nangako din si Danica na magkakaroon kami ng mga pagkakataon na magkita ni Francesca at ibibigay niyang mga tamang hakbang para unti-unting mabuksan ang puso niya muli para sa akin. Para na akong tumama sa loto nang pumayag ang best friend niya na tulungan ako. Kaya nagsimula ako sa bulaklak, isang bouquet ng tulips na ipinadala ko sa mismong pinto ng apartment nila. Ayon kay Danica, nagustuhan daw ni Francesca ang gesture at ang kahulugan ng tulips. Kaya sabi niya, dapat linggo-linggo ako magpapadala ng bago. Very doable naman, maliit na bagay para sa akin ang gawin yon. Simula noon, araw-araw na ako magpapadala ng mensahe ng good morning at good night kahit hindi siya nagre-reply, sapat na nagsisinyang mga yon at hindi ako nakablock sa phone niya. Tuwing hapon, magpapadeliver ako ng snacks sa opisina nila, isa para kay Francesca, isa para kay Danica at isa pa para sa bagong kaibigan nila sa trabaho. Ayon kay Danica, magiging kakampi na raw ang bagong katrabaho nila, kaya hindi masamang magdagdag ng susuyuin. Nagpapadala rin ako ng mensahe sa iba't ibang oras ng araw at tumatawag ng 3 beses sa isang araw.
Siyempre hindi niya sinasagot pero palagi ako nagiiwan ng voicemail ng paghihingi ko ng sorry, ng paghingi ng kapatawaran at paulit-ulit na pagsabi ng mahal ko siya. Walang sawa, naging bahagi na ng routine ko yon araw-araw. Pagsapit ng Huwebes, sinabi ni Danica na oras na para sa susunod na hakbang. Ang tinutukoy niya ay si Hugo. Pinapunta niya ito para makipag-lunch kay Jaime kung saan aksidenteng magiging pagkikita sila ni Francesca. Pinaplano na pala ni Danica sa likod ng lahat ang pagbibigay liwanag sa kaibigan na ipinagtanggol lang talaga siya ni Hugo. Galit ako nung una, hindi ko gustong suggestion niyang yun. Miss na miss ko na si Francesca at nakiusap ako na ako na lang ang makita niya, pero tumanggi si Danica. Sa puntong ito, siya na ang game master at kami ay mga tauhan lang niya. Kailangan daw na maging pasensyoso ako. Ang pagpapatawad kay Hugo ang unang hakbang para matuto si Francesca na patawarin din ako. Kaya naghintay ako sa bahay, paikot-ikot na parang mababaliw habang nasa lunch si Hugo. Parang ang tagal niyang nawala. Wala rin siyang update sa akin. Parang sinasadya na paghintayin ako ng matagal. Pero nang dumating siya, nakangiti siya ng todo. Habang ako mamamatay na yata sa nerbiyos kanina pa. Kalma lang pare. Ang ganda ng kinalabasan ng lakad ko kanina. Aniya, a piece of advice. Next time, huwag mo na sanang kontrahin pa si Danica. Trust her ways. Alam niya kung anong ginagawa niya. At sa totoo lang, ang gaan sa pakiramdam na nakausap ko ulit si Francesca tulad ng dati. Pinatawad niya na ako. This time for real. Hindi lang dahil siya nape-pressure siya. That's good. That's really good. Masaya akong marinig yan, sagot ko. Ramdam ang pag-iting ng dibdib ko. Pero ikwento mo lahat. Kamusta siya? Anong itsura niya? Miss na miss ko na siya. Umupo siya at ikinuwentong lahat ng detalye ng lethal accident na yon. Nakipagkita raw siya kay Jaime na kasama na sa plano. Hindi ko nga alam kung paano napapayag ni Danica, ang boss niya sa mga plano niya. Kumain sila sa isang restaurant sa mall kung saan kumakain sina Danica at Francesca. Nang magkita sila doon, saka nag-alok si Jaime na magsama-sama sila sa table at pumayag naman ang mga babae. Flawless ang execution. Pagkatapos ng lunch, habang papunta na kami sa opisina ni Jaime, hiningian ko ng konting oras si Francesca para kausapin siya. Pumayag siya. Paliwanag ni Hugo. Umupo kami sa lobby at sinabi ko lahat. Sinabi kong nasaktan ako nang makita kitang nasa ganong estado at hindi ko na nagawang mag-isip ng tama. Inamin kong mali ako. Hiniling kong kapatawaran niya at sinabi kong gusto ko pa rin na maging kaibigan niya. Sa huli, sabi niya naintindihan niya at marahil kung siyang nasa lugar ko, baka ginawa niya rin yon para kay Danica. Parang nabunutan ako ng tinik, pinatawad ka niya, ang galing. Tama si Danica, kung kaya kanyang patawarin, baka sakaling kaya rin niya akong patawarin. Kaya niya, Ribs, she's not a cold-hearted witch. Pero kailangan ng oras. Sobrang nasaktan siya at kailangan niyang makita na handa kang pagdaanan ng lahat para lang patunayan mong totoo ka at ang mga sinasabi mong pagsisisi. Hindi naman ako nagpapanggap. Totoo talaga ako. Pagdating ng Biyernes, tumawag si Jaime sa akin. May bago raw siyang impormasyon. Lalabas daw ang mga babae sa Sabado ng gabi. Sa isang Latin bar pa talaga. Wala namang binanggit si Danica sa akin kaya halatang planado na naman ito. Ibinigay ni Jaime sa akin ang mga detalye at sinabing binanggit pa niya sa mga babae na baka isama niya si Hugo. Perfect excuse para sumama ako. Ang galing talaga ng mga kaibigan ko. Ngiting-ngiti ako habang pinapaliwanag ng lahat sa akin. Unti-unti na kaming gumagalaw sa parehong mundo. Lumiliit ng espasyo sa pagitan namin. Makikita ko na ulit ang mahal ko. Eto ng chance mo bro, sabi ni Jaime sa telepono. Mas relax ang setting, walang pressure, maging totoo ka lang. At para sa kaalaman mo, dagdag pa niya habang tumatawa. Dapat marunong ka pa ring sumayaw. Alam mong gustong gusto ni Francesca ang sayawan. Natawa rin ako, kumpiyansa ako sa bagay na yon. Huwag kang mag-alala kaibigan, hindi pa ako kalawangin sa dance floor at higit pa sa mga hakbang sa sayaw. May dala na ako ngayon na mas mahalaga, pag-asa. Pag-asa na magiging maayos din kami ng babaeng pinakamamahal ko. Jaime POV. Pumasok ako sa butik para lang bumati kina Danica at Francesca. Hindi ko inakala na mababaliktad ang mundo ko.
Doon ko nakita si Jackie. Siya na yata ang pinakamagandang babae na nakita ko sa buong buhay ko. Para siyang diyosa. May kakaibang liwanag siyang dala na parang binura lahat ng negativity ng nasa paligid. Mula sa hubog ng katawan niya hanggang sa kulot na buhok niyang kulay tsokolate. Natulala ako, pero hindi yata siya na-impress sa itsura ko. Hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin. Abala siya sa dalawang empleyado ko. Sa tingin ko nga hindi lang itong unang beses na nagkita silang tatlo dahil mukhang magkakaibigan na sila. Si Jackie ay empleyado ng butik na yon. Siyempre, nagkunwari akong interesado sa shopping ni Danica para lang makahanap ng dahilan para manatili sa tabi ni Jackie. Nang makita kong may nilabas siyang isang golden dress na sobrang sexy para sa isang customer, naisip kong bilhin yon. Muli ako nagkunwari tiningi ang opinyon niya. Baka sakaling maisot niya yon para sa akin balang araw. Wala namang masama sa pangangarap. Hindi niya binigay ang personal number niya sa akin. Store number lang dahil calling card nga naman ang hinihingi ko. Bumalik ako sa nakaraan. Parang batang binata na in love sa unang pagkakataon. Sa bugang isip ko at hindi ako mapakali. Kinabukasan, bumalik agad ako sa butik na yon. Kahit na pambabae ang mga binibenta nila doon. Sinubukan ko rin ang lahat ng diskarte para makuha ang number niya. Walang gumana. Tapos, siniswerteng dumating sina Danica at Francesca. Nakita nila akong parang tanga. Halos nagmamakaawa sa counter. Tumawa sila. Siyempre, sa palagay ko'y alam na nila kung bakit ako naroon. Pero si Jackie ay, naku, sinulat ang number sa dalawang calling card at binigay sa dalawa. Tapos sinabi pa niya na baka pagalitan siya ng manager kung patuloy ko siyang lalandiin. Ang sakit. Lunes na ng umaga, inabot sa akin ni Danica ang shopping bag na may lamang damit at heels. Munti ko na sanang makalimutan na may binili ako mga damit kahit na lalaki ako at wala rin namang magsusuot ng mga yon sa bahay ko. Boss, wag mo sanang paglaruan si Jackie. Mabait yun. Babala niya seryoso nang sabi niya sa akin yon. Masyado nga siyang mabait, nakangiti kong sagot. Huwag kang manyak, Jaime Versosa. Sigaw niya na parang nanay ko. Natawa ako. Aminado naman ako na deserve ko yon. Maghapon kong tinitigan ang bag na yon. Iniisip kung paano ko yon ibibigay nang hindi ako palalabasin na sa pilitan sa mall na yon. Bandang hapon, hindi ko na kinaya. Dumiretso ako sa butik. Naglakad ako sa harap ng store. Nandun siya, kasing liwanag pa rin ng buwan at busy sa customer. Inisip kong kailangan din niya na mag-break. Awkward naman kung dun lang ako sa harap kaya naghanap ako ng ibang tambayan pero dapat malapit lang. Pumasok ako sa makeup store sa tapat para mag-obserba ng hindi halata. Pero bago pa ako makapwesto, may lumapit na sales girl. Maliit at mukhang nasa college pa. Looking for something special, sir? Napatingin ako. Hindi ko naman pwedeng sabihin na nagmamanman ako ng sales lady sa kabila kaya tumingin ako sa lipstick at nagkunwaring interesado. Ah, gift para sa ate ko. Mahilig siya sa makeup. Pero wala akong alam. Pinagmasdan niya ako tapos ngumiti. Hindi ka dito para mamili. Nakabantay ka dun sa kabilang store. Huli pero hindi kulong. Amin ko. Gusto ko yung isa sa mga sales lady. Gusto ko lang siyang ayain na magkape. Pwede mo ba akong tulungan? Ngumiti siya parang demonitang may braces. Pwede. O kaya tawagin kong security at e-report ka bilang creepy stalker ni Jackie. Napanganga ako. Tindahan ba talaga to? Pero dagdag niya, kung bibili ka. Ah, gusto niya ng benta. Sige na nga, pumili ka, bibili ako. Ngumiti siya. Anong budget mo? Ah, wala akong alam. Well, depende sa babae. May mga high maintenance. Alam mo na, anong ibig niyang sabihin? Si Jackie kasi yung gusto ko. Iritadong sagot ko. Oh, si Jackie. Mahal yan. Mukhang obsessed ka. Hindi lang siya kumuha ng lipstick. Binuo niya ang buong professional makeup kit. Medyo kinabahan ako pero curious din. Mukhang kilala niya talaga si Jackie. Pagkalipas ng isang oras, alam ko na lahat yata ng brand ng makeup na nakadisplay doon. Eto na, Mr. Romantico. Sabi niya habang inaabot ang resibo. Tinignan ko ang total, muntik na akong himatayin. Miss, mali yata to. Ngumiti siya. Tama yan. 30,000 pesos? Magastos ang makeup, sir. Sagot niya, parang wala lang.
Luxury ang babae, hindi mo ba alam? Tama naman siya, sinama pa niyang paboritong pabango ni Jackie. Pero may babala din siya. Huwag mo munang ibigay, too soon. Ang babaeng ito, 18 years old lang yata parang CEO na mag-isip. Gusto ko na siyang i-hire sa kumpanya dahil ang galing niya sa sales. Imagine, nakulimbat ng 30 sa akin. Kung hindi siya magaling baka nasapok ko pa eh. Nang lumabas si Jackie para sa break niya, kunwaring nabundol ko siya. Ay, sorry hindi kita nakita miss. Jackie? Small world. It's fine. Bumalik ka na naman para ihatid ang pamangkin mo? Hindi, bibilan ko siya ng video game. Ayaw kasing bilhin ng kapatid ko, kaya sa akin na lumapit. So, ikaw yung uncle na spoiler? Nakangiting sagot niya. Well, someone's gotta do it. Nabanggit niyang nakabreak siya kaya inaya ko siya na magkape. Sa gulat ko pumayag siya. Pagkakataon ko na. Sulit naman yata ang 30,000 na nalaga sa bank account ko kanina lang. 20 minutes lang, babala niya. Sinulit kong oras na yon. Hindi niya pa rin ibinigay ang number niya pero pagsapit ng Webes, pagkatapos ng lunch namin with Danica and Yugo, napilit ko rin. Nabigay rin niyang number niya sa akin. Sa wakas, Biyernes, inalok ko siyang ihatid sa tinutuluyan niya. Nagatubili siya pero sumakay rin sa kotse. Pagsapit sa tapat ng bahay niya, hinawakan kong kamay niya. Since lalabas tayo bukas. Lalabas lang ako kasi inaya ko na mga kaibigan ko. Putol niya. Seryoso. Sure, singit ko. Pero, hindi ba friends na rin tayo? Tumango siya. Oo naman. Bilang kaibigan, diin ko sa salita. May regalo ko para sa'yo. Inabot kong bag na may lamang dress at sapatos. Parang ahas ang tingin niya sa bigay ko. Huwag mong isipin na tatanggapin ko yan, Jaime. Alam kong motibo mo. Regalo lang yan, kagaya ng bigay ko kay na Francesca at Danica. Gusto ko lang makita kang suot yan. You deserve something beautiful. Please, sabi ko sa mahinang boses. Suotin mo bukas. Ang ganda niyong tatlo, bagay sa inyo sigurado. Napabuntong hininga siya, umikot ang mata pero ngumiti rin. Fine, tatanggapin ko, pero para malinaw, susuotin ko to bilang regalo at huwag kang magtatangkang tanggalin ng damit habang nasa katawan ko pa. Pangako, hindi bukas, siguro, pero balang araw, isip ko habang nakangiti, hinalikan niya ako sa pisngit bumaba ng sasakyan. I'll pick you up at 8, sigaw ko. Lumingon siya, ngumiti at umiling. Hi,